Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Hello po! Isang magandang umaga nga po pala sa lahat ng mga nakasubaybay. Ako po si Sister Daniela Felicitas, isang kabataan mula po sa CRC Summerfield at samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo'y manalangin. Panginoon na dakila at tapat, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at patuloy na linisin niyo ang aming mga puso. Maraming salamat po sa inyong paggabay sa buong gabi na aming pagtulog at pagbibigay ng panibagong lakas sa amin sa araw na ito. Dalangin namin na ikaw ang siyang patuloy na magturo sa amin at bigyan mo po kami ng pusong dalisay na handang lumapit at makinig ng iyong salita. Hinihingi po namin ang katagumpayan ng gawain na ito at patuloy na kami ay pagpalain mo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay ating matatagpuan ang ating devotion sa aklat ng Bilang chapter 26 verse 57 to 62 na may pamagat The Tribe of Levi and Their Inheritance. Mula sa aklat ng Bilang chapter 26 verse 57 to 62, sinasabi rito, 57, ang lipi naman Levi ay binubuo ng mga angkan ni Gerson, Kohat at Merari. 58, kabilang din sa liping ito ang mga sambahayan ni Libni, Hebron, Mali, Musi at Kora. Si Kohat ang ama ni Amram. 59, na napangasawa ni Josebed na kabilang din sa lipi ni Levi. Isinilang si Josebed sa Ehipto, naging anak nila sina Aaron, Moses at Miriam. 60, naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. 61, sina Nadab at Abihu ay namatay nang sila'y gumamit ng apoy na di karapat-dapat kay Yahweh. 62, lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000 mula sa gulang na 1 buwan pataas. Sila'y hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa pagkahati ng lupain. Mula sa Biblia, ang tribo ni Levi ay isa sa 12 tribo ng Israel na nagmula kay Levi na anak ni Jacob. Si Levi ang ikatatlong anak ni Jacob at Leah. Ang tribo ni Levi ay hindi tumanggap ng lupain sa lupang pangako pero binigyan sila ng 48 lungsod sa mga lupaing ibinigay sa ibang mga tribo. Ayon po sa ating nabasang teksto, ang lipi ni Levi ay binubuo ng mga angkan ni Gerson, Kohat at Merari. Kabilang din dito ang mga sambahayan ni Libni, Hebron, Mali, Musi at Kora. Kabilang din sa lipi ni Levi si Kohat na ama ni Amram at napangasawa nito si Josebed. Naging anak nila sina Aaron, Moses at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000 mula sa gulang na 1 buwan pataas. Sila ay hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa pagkahati ng lupain. Mababasa natin mula sa Bilang chapter 1 na iniutos ng Panginoon kay Moses na hindi kabilang ang mga Levita sa census na isasagawa maging sa naging pangalawang census, sapagkat utos ng Panginoon na hindi kasama ang kanila sa digmaan. Ang mga Levita ay binigyan ng tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipanan. Sa kanila ibinigay ang tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan at sila ang bubuhat nito pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangang tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal at kung kailangang itayong muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay papatayin. Isa sa dahilan kung bakit hindi tumanggap ng lupain ang mga Levita ay dahil ang Panginoon mismo ang kanilang pinakabahagi. Ang kanilang mana ay mas malaki kaysa sa lupain sapagkat ang Panginoon mismo ang kanilang pinakabahagi. Dito na ipakita sa atin kung gaano kabuti at kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat higit pa sa ating mga nalalaman at siya ang Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala na higit pa sa ating mga inaasahan. Mabuti ang Diyos,
gaya ng ginawa niya sa lipi ni Levi. Tapat siya mula noon hanggang ngayon. Minsan sa ating buhay, hindi natin alam ang plano ng Diyos sa atin. Dumadanas tayo ng mga pagsusubok, problema at paghihirap. Minsan akala natin wala tayong patutunguhan. Ngunit tandaan natin na may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo papabayaan. Bilang pagtatapos po ng ating devotion ngayong umaga, samahan po ninyo akong muli sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah! Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa katagumpayan ng iyong gawain. Salamat po sa mga aral na iyong itinanim sa amin at salamat po dahil kahit kami ay dumaan sa pagsusubok at mga problema ay hindi niyo po kami pinapabayaan. Pagkat ikaw, O Diyos, ang may hawak ng lahat ng bagay, ikaw ay nananatiling tapat at mabuti sa amin. Patuloy niyo po kaming turuan na magtiwala sa iyong magandang plano sa aming mga buhay at patuloy niyo po kaming palakasin at punuin ng pag-asa. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin at patuloy niyo po kaming samahan sa bawat araw at sa bawat pagsubok naming pagdaraanan. Ikaw ang magbigay ng katagumpayan sa amin. Dakilain ka, Panginoon, at ikaw ang siyang aming itinataas sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa at lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating kaunawaan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at muli mapagpalang umaga po sa ating lahat.